good morning! Ayan, good morning sa aking mga kaibigan at mga sumusubaybay sa aking mga vlog dito sa aking rooftop garden. Nandito tayo ulit sa aking taniman ng pichay. Ayan ang aking mga pichay. Wow, look at that. Grabe, grabe. Ayan oh. Ayan, grabe, napakalago po nila. Ngayon, nagtanim ulit ako ng pichay. Dito po ako nagtanim dahil itong pichay natin na to, haharvestin na po natin ito sa susunod na araw. Kaya mawawala na po yan. Ngayon, ang balak ko kasi, hindi tayo pwedeng magpawala agad ng pichay. Bago po siya mawala, dapat nakapagtanim na po tayo ulit. Ayan po yung ating mga pichay dyan. Ayan oh, nabuhay na po yung iba oh, lumusot na oh. Ayan oh. Buhay na po yung iba. Pero mas nauna pa pong nabuhay ang mga damo. Ay Diyos ko, ang mga damo, ang bilis nilang tumubo. Ayan oh. Ayan yung ating pichay oh, ayan. Ayan ang mga pichay. Ayan na, matagal silang lumabas dahil medyo napalalim ata yung ating pagtanim. Kaya yung ating pichay, mas nauna pa po tumubo yung mga damo. Or siguro, bago ko inaitanim yung pichay, talagang yung mga damo na ito ay lumusot na. Dahil bago po natin tataniman yung ating mga paso, bago nating hinarvest yung galing dito, sa paso na ito, pinahinga muna natin yung ating lupa. Dahil po yung ating lupa na pinagtanggalan natin dati na nakatanim dito, ang dami pong ugat, fresh pa po yung ugat. Kaya kailangan pahingahan muna natin yung ating paso bago tayo magtanim ulit. Ayun, nung naitaniman ko na to, yung mga ugat-ugat dito na galing doon sa pinagtaniman, yung galing nung tinanggal ko na nakatanim dito, ay na. sorry, nabulol ako. Ayan. Ayan na po siya ngayon. Nabulok na po yung mga ugat na yon. Ayan. Nabulol na si Inday kasi ang manok ang ingay. Ayan. Andito tayo ulit sa aking pichay dahil mamimitas tayo ngayon ng ating uulamin. Ayan. Organic lang po tayo. Wala tayong spray. Organic lang. Walang chemical yan. Lahat ng yan. Dahil yan ay ayan, mga pataba ko lang dyan, mga compost na ginawa ko. Bago tayo mamitas, update muna tayo doon sa aking unang naitanim na pichay. Bago dito, mayroon pa po akong itinanim doon sa dulo. Puntahan natin. Ayan po yung ating naitanim dito na parang kailan lang itinanim natin siya na masyadong payat po yung ating naipunla. Ngayon, ayan, look at that naman, di ba? Yun ang sinasabi ko na kahit payat po yung ating naging punla, tataba din po ulit yan basta yung ating lupa na pinagtaniman ay sobrang taba. Ayan, nakita nyo naman yung lupa ko na yan, oh. Grabe, oh. Ang itim-itim, ang taba-taba niyan. Buwaghag po ang lupa ko. Ayan, yung iba dito, dahil nahuli po silang tumubo, ayan po oh. Ayan. Yan, hindi po gaano malaki dito banda. Pero, lalaki din po yan. Mabilis lang po yan lumaki. Tataba din yan. Update natin sila sa susunod na araw. Ayan, dyan po yung ating mga harvestin ngayon. Dahil magluluto tayo ng ginataang isda. Ayan. Tara na at mamitas tayo. Ayun po yung aking lagayan dyan. Inilagay ko sa may paso ng kangkong. Ayun po yung ating kangkong. Nakarang araw nakapag-harvest tayo dyan. Ngayon, ayan, medyo maliit pa yung mga kangkong. Ayan, mag-harvest tayo ngayon ng ating pichay. Wow, look at that. Ayan po yung ating pichay na pipitasin. Ayan, napakalutong. Ayan ang lutong. Ayan oh. Wow. Mga ilang dahon lang, sulit na po tayo kung ganito katataba yung ating tanim. Nakita nyo yan. Ayan oh. Lagyan natin dyan.
Ayan, grabe ito. Ayan, isang puno lang ha. Isang puno lang. Grabe na yan. Ayan oh. Grabing taba yan. Babawasan natin. Ayan, dahil sobrang laki nila. Sobrang taba nila. Para makagalaw po yung ibang katabi. Ang aking mga alagang manok, napakaingay. Ayan, napakalutong ng ating hina-harvest. Ang sarap po niyan. Ay, grabe oh. Ang lapad, ano? Ang lapad. Mga ilang piraso lang, sulit na tayo sa ating hina-harvest na pichay. Ayan, ang dami. Hindi mo alam kung saan ka nadampot eh, oh. Ayan, oh. Pag nababawasan natin, medyo nakakagalaw po yung mga katabi. Ayan. Okay, at pagpatuloy natin pamimitas natin. Kaya yung mga mami at daddy dyan, pwede na po tayo magtanim kahit nasa paso lang. Ayan. Ayan po yung ating napitas, oh. Ayan, sa susunod na araw, update tayo dyan. Dyan sa ating mga pichay dyan na bagong tanim. Ayan. Tara! At kunti lang po yung ating kukunin. Huwag masyadong madami dahil ilalagay po natin yan sa ating ginataan. Tama lang ang ating pipitasin ngayon. Bukas, siguro, mag-harvest tayo dito. Ibinta po natin yung iba. Yun po ang kagandahan ng pichay. Bilis tayo pagbinta dahil ang gaganda po ng kanilang dahon. Ayan, sige, at magluluto na tayo sa baba. Ayan, bye! At bababa na tayo muna. Ayan yung aking napitas ngayon. Ayan, ang dami na po niyan. Punong-puno na po yung ating lagayan. Tara na at magluluto na tayo sa baba. Moments later. Okay, at andito na tayo ulit sa ating kusina. Ayan na po yung ating napitas na pichay, oh. Ayan, fresh na fresh. Ayan, at tayo'y magluluto ngayon ng tambakol. Alam niyo po ba yung isda ng tambakol? Di ba yung isa tulingan? Ito naman ay tambakol. Ayan. Mag-try tayong magluto ng tambakol na isda sa pichay. Gagataan po natin siya. Bago po tayong maggata, kailangan po natin munang iprito muna. Kahit saglit lang po na pagprito sa ating tambakol. Yan po ang maganda po talaga pag nagagata tayo. Tulingan man, tilapia or tambakol, kailangan po natin silang prituhin. Ayan. Mas masarap po kasi pag ipiniprito muna ng saglitan lang, hindi po masyadong pritong-prito. Maiprito lang ng konti. Ayan, masarap po yan gagataan. Ayan, at isa lang na natin yung ating isda sa ating kawali dahil umuusok na. Pag nagprito po tayo ng ating tambakol, kailangan tama lang po, huwag masyadong malutong. Pag brown lang siya ng konti, okay na po kasi gagataan po natin yan. Maya konti, babalik ta rin na natin yan. Nga ganyan lang po ang pagkaprito, oh. Ayan, nag-brown lang siya ng konti. Kasi igagataan natin yan, mas masarap po medyo naiprito ng konti. Ayan. Ang ganda ng tambakol, oh. Ang sarap, ano. Masarap yan, tapos may sili. Wow! Yung ating mga ricado, kailangan muna natin gisahin bago natin ilagay yung ating gata. Ganyan po ako magluto. Igigisa ko muna ang mga ricado. Saka natin ilagay yung ating gata. Kailangan medyo brown. Ayan. Ayan na po yung ating gata. Ilalagay na po natin dyan. Ayan. At saka, pag kumulo na po yan, saka natin ilagay yung ating isda. Silipin na natin yung ating nilulutong tambakol. Wow! Wow!
Ang bango. Ang sarap po talaga pag ginagataan yung tambakol. Ayan, oh. Yung ating sili, nag-iisa lang po yung aking sili. Yan na lang po kasi ang natira. Kaya, isa lang po ang ating nilagay. Naglagay na po ako dyan ng mga pampalasa. Yan. Naglagay tayo ng paminta. Ayan, naglagay ako ng paminta para mas mabango po. Huwag nyo kalimutan maglagay ng paminta sa inyong ginataang tambakol. Ayan po yung ating pichay. Ayan po. Pinailalim ko po yung pichay dahil yung ating isda ay naiprito na po yan. Kaya yung ating pichay, hindi pa naman siya ganong naluto. Kaya yun ang pinailalim ko muna bago ko inilagay yung ating isda. Ayan. Okay. At malapit na po itong maluto. Kailangan na nating kumain dahil tanghali na. Okay, thank you sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Ayan, sana marami kayong natutunan sa aking mga itinatanim at ang aking mga naitatanim at nai-harvest atin pong nailuluto din. Ayan, pinapakita ko sa inyo kung paano ko lulutuin yung aking nai-harvest na gulay. Ayan. Salamat sa inyong lahat. Please subscribe my channel, Inday Names Rooftop Garden. Bye! Thank you.